magaling magwaldas, maglakwatsa, at mangurakot. Sige, sir. Sir, yun lang, sir. Sinasabi po ni VP Sara na even before the hearing daw po, alam na ng mga congressman yung gagawin. Essentially, parang scripted yung budget hearings. Ano yan? Tingnan niyo mga kababayan ha. Yan lang po ang napapatunay na itong si Saldico ay ubod ng napakasinungaling mga kababayan. Bakit? Tingnan niyo in-interview ha. Hindi makasagot agad. Mahirap talaga no magsalita ng katotohanan kung puro kasinungalingan mga kababayan. Halatang halata po na itong taong ito ay walang paninindigan, halatang bayaran, halatang alipores no ng tambalos-los dyan sa Kongreso mga kababayan na kung saan puro paninira, binubudol daw ni Sara Duterte itong mamamayan na sinungaling, korupsyon, yung 125 million na kinurap daw ni Ma'am Sara Duterte na kung saan hindi daw sinagot ni Bibi Sara Duterte mga kababayan. Putang ina, putragis talaga tong taong to. Hindi mo ba nakita? Mismo ang COA ang nagsabi na wala pong korupsyon. Bakit pa ulit-ulit? Ano ba? Masakit ba? Masakit ba na ibinulgar kayo ni Ma'am Bibi Sara Duterte na 2 tao lamang ang nagpapatakbo o mandato dyan sa Kongreso patungkol dyan sa budget hearing or proposal budget for the next year 2025? Masakit. Bakit? Nabuko kayo, booking kayo, bistado. Bistado ang mga ginagawa ninyong kalukuhan dyan sa Kongreso. Grabe talaga itong mga kabanggagan to. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, magdadiretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So may iintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo mag-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod.
sa budget ng bayan natin. Kayo na po humusga mga kababayan, no? Tingnan nyo po, no? Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi, basta lang mayroon siyang maisabi mga kababayan. Halatang halata na kung ikumpara mo sa mga nasabi ni Bibi Sara Duterte na kung saan, detalyado mga kababayan. Ang sa kanya, chismis, walang katuturan, no? Panira, basta lang may masabi. Ayun na po, eto na. Silipin niyo po mga kababayan, let's go. Sige, sir. Sir, sige, sir. Yun lang, sir. Sinasabi po ni VP Sara na even before the hearing daw po, alam na ng mga congressman yung gagawin. Essentially, parang scripted yung budget hearings. Ano yan? Scripted daw po yung budget hearings, sir. Hindi po totoo yan. Siya po ang scripted, siya po ang Google, peke po, dahil makita niyo naman may binabasa siya. Pinaral niya na meron siyang mga kakamping na nag-abogado sa kanya, nandula, siminit. Di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong diyan, isauli niya dapat yung pera. Kasi hindi pa final. Hindi totoo yan na hindi pa final. Dahil ilang beses niya na sinagot. In fact, ang 3 beses yan sinagot niya ng audit observation memo. Dahil yung unang audit observation memo, yung pagkakaalam namin na medyo fully disallowed yun. Pero inayos na yung dokumento. So, kalahati lang yung kanyang kalahati na lang yung naayos niya. Okay. Sir, ano mangyayari sa budget ng OVP ngayon? After yesterday's ruling ng panel? Magkakaroon kami ng expo ngayon sa so hopefully after this we have some decision. Pero sa maraming kami nag-usap-usap kahapon, talagang hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. So dapat yung pera pang ayuda, pera pang tulong sa taong bayan, ibigay sa agency for check and balance. Katulad namin sa Kongreso, ang DSWD na pang-ayuda sa may hirap, dapat ibigay natin sa DSWD kasi sila yung agency. Parang walang politika. Siya po ang nagmupolitika. So, talagang dinubudulo tayo araw-araw. Siguro naman sa after 10 years or 6 years, alam na natin kung ano sinusan. Matalino po, sinasabi ko palagi, matalino po ang taong bayan. Alam nila kung ikaw nagsisingalit, alam nila kung ikaw nagsisingalit. Matindi po ang karma sa 27,000 natay. Kailangan po yung gusto hawak ko yung kanila na siguro wala nung Okay, thank you, sir. Sige, sir. Sir, why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa, at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni Bibi Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkutan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala
ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025. Interview ni VP, talagang direkta na niyang sinabi, ikaw lang daw, si April, may hawak ng bata. Again, pangbubuti na naman po yan. Napakalaking pambubutol. Akala nila yung taong bayan, hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron po miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron po pong BICAM na mag-uusap ang dalawang from upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-attend yan. So, hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days, ang 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya yan gawin pag isa po ang nakaupo. Ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin.